Ako kasi sir, ganito po ako mag-analogy ng mga situation. Dapat po, i-check mo muna kung ito ba passive ba to, pwede ba akong kumita dito, may potential income ba na mangyayari in case na ganito yung gagawin kong marketing, ito yung gagawin ko. Kukumpitin ko ngayon, sino yung mga potential customer ko. So, once na nagawa mo na yon, ano ang next? Siyempre, gumawa ka na ng sarili mong potential income mo eh. Diba? Ano ang next? Ang next, siyempre, magko-costing ka na. Kaya ba ng budget ko? Ano ba yung pwede kong bilhin? Ano ba yung magiging advantage pag ito yung ipuput up kong negosyo sa lugar namin? Pero ako naniniwala ako, sir, na lahat po ng pinaghirapan natin masarap. Pag yung butong pakwan kinakain mo, nang dinadakot mo lang at sinusubo mo nga, di ba hindi masarap? Pero ikaw yung nagpuput-kot, yung nagbubukas. Hanggang namumuti na tong labi mo. Sarap na sarap ka. May excitement eh. Di ba? Parang kumakain ng lobster, ng crab. Pag ang crab, binuksan mo na, kabukas dyan yan, ginaganon mo na lang, hindi masarap. Pero pag ikaw ang nagbubukas, masarap. Therefore, ganoon din sa hanap buhay natin eh. Kapag pinaghirapan mo ang isang bagay, ang sarap namnamin, ang sarap i-enjoy. Ikaw mismo yung nagbukas, nagpakahirap, tapos kinain mo, sarap. Ganoon din ang income, ganoon din ang negosyo eh. Every business, everything na tinatrabaho mo, pinagsikapan mo, lahat po yan, masarap namnamin. Hoy guys, magandang araw. Ayan, mga katubig natin dyan. Sama natin yung nag-home service sa atin na Barbera. Hairstylist na lang, sir. Hairstylist! Meron tayong personal hairstylist. Siguro, every 2 weeks, sabi ko, puntahan niya ako dito para lagi tayong magmukhang tao. Ayan. So, kakauwi nga lang pala natin, galing tayong New York, pumunta ng Mexico, pumunta ng Brazil, pumunta ng Peru, at pagkatapos, umuwi ng Pilipinas. So, napakarami nating bansang pinuntahan, kaya ito, humaba na yung buhok natin kasi medyo na-stress tayo. It's time naman para sa sarili natin. At guys, mamaya samahan nyo ako dahil meron tayong mga i-unbox na mga goods na binigay sa atin ng mga kaibigan natin. Tapos, checkin na rin natin mamaya yung mga motor natin dahil matagal ko rin hindi nakikita. So ngayon, magpapagupit muna tayo. Here's my look. Ayan, itsura natin bago tabasan. Tigatin yung result mamaya. Ten minutes na gupit. Niligo ko muna. Ayos na. Thank you! Puntahan ko lang to. Magandang araw. Ano po, sir? Magandang umaga po. Magandang umaga. Pasok po kayo. Taga saan kayo? Bayumbog po. Bayumbong Nueva Vizcaya. Opo. Pasok muna kayo. Tatawag ako ng sales rep para ano. Hindi ako baka maliligo pa ako boss eh. Si Madam Love dito po sa family. Ay, nakalib nga lang po siya ngayong araw. Para patawag po ako doon. Pumunta na siya. Hindi lang kayo kung saan kayo komportable. Bigyan mo sila ng tubig. Guys, magandang tubig yan. Bagong tasa na tayo. Ayos naman, pre. Malinis. Yan, flex ko lang sa inyo guys yung bago nating De Calidad clothing na damit. Yan, no? Sa mga gustong mag-order yan, contact nyo lang po De Calidad Printing Shop. Tanong ko lang sa inyo, nung wala ako dito, ganun din ang walk-in? Ganun din? Tuloy-tuloy? Galing, ha? Okay guys, another day, another deals. Marami tayong kakausapin ngayon at i-assist natin sila sa negosyong tubig, yelo at laundry. Samahan nyo ako guys. Pero syempre dito guys, nag-general cleaning kami. Bago tayo pupunta doon, lagi tayong iikot dito. Ayan, so ipakita ko lang sa inyo guys, tignan nyo kung gaano kadaming equipment yung ginagawa dito.
Lahat yan guys, package na yun. Tignan nyo. Yan. Diba? Okay, tapos meron din yung yelo. Mga yelo. Tapos mga FRPs natin, ready na rin. Dito naman guys, nakakarga na rito yung package 10 natin. Tignan nyo, ang laki. Tara. Meron tayong tropa na nag-request sa atin. Ito. Inaayos natin yung loading area natin. Ayan. Tapos, pwede na ulit. Mahal dito, no? Sponsor daw yan eh. Mahal na kayo dyan. Tara. So, nakaset na pala, no? So, ini-ready natin yung ating ice machine, guys. Ayan. So, order na kasi to eh. So, for deliveries na rin siya. So, ito, tayo na yung bumabanat nito kasi dito na ginagawa itong mga ice machine na ganito. Napansin nyo, guys. Nagpunta ko ng bagong compressor para sure, bago natin deliver. Testing natin dito na maigi. So, as of the moment, guys, binabacuum natin siya para siguradong malinis yung bagong pryo na ilalagay natin. Diba yung 404? Hello! Hi mga bossing! Shout out guys! Taga saan po kayo, ma'am? Kamiling po. Kamiling. Welcome po sa Watermax. Yung in-install nung last Na-installed na? Friday. Yes po. Ay, sige po. Puntahan ko lang po yung mga nandito po. Ano, Okay, sige pagka kailangan niyo po ako, tawagin niyo na ako. Dyan lang po ako. Sige po. Hi po, mga taga saan kayo? Bayo. Ay, kayo yung kanina. O, kamusta naman? Okay na po, nag-down na ko po kami. Nag-down na kayo? Opo. Di pa tayo nag-uusap eh. Another done deal na naman mga pre. Kadarating nyo lang kanina, di ba? Nung ginagawa ko yung ice machine, no? So, wala, bago namin deliver, kailangan talaga ako magte-test eh. Oh, ang dami na pala. Ayan guys, ang dami ng customer. Magandang araw po. Mga taga sa akin. Bicol. Wow. Ano po? Ako po si Alfred. What's your name? Boss. Jerry. Jerry. Si boss. Bossing. Hello po. Ano po may paglilingkod namin, sir? Inquiry pa lang ba? Assist mo muna. Ano? Pag may tanong kayo, don't hesitate to ask a question. Hello. Hello, sir. Hi, bossing. Kamusta po? Kamusta po kayo? What's your name? Henry. Henry. Amy. Jaime. Pagudin. Tagudin. Sa Ilocos. Ilocos. Bicol. Ilocos. Wow. Hello po. Magandang araw. Kamusta po kayo? Boging taga sa First kayo? Taga-Subi kami. Wala po. Ano lang, bagong ligo lang, sir. Mamaya mga 30 minutes, mga rag na yan, sir. Ang US pa eh. Basta po, sir. From Subic. Subic, Sambales. Hello, boss. Nice meeting you guys. What's your name, boss? Don. Don. Hello po. Hello, sir. Magandang araw po. Kamusta kayo, sir? Good morning, Pogi. Ay, Alfred lang. Hindi po Pogi pangalan ko, sir. Para ka palang artista. Naku po, hindi po. Boss, kamusta po? Morning. Welcome po sa Watermax. Pupo na ako dito, no? Ano pong may paglilingkod namin? Yung location ko, Apo. clear na kahapon. Clear na. Okay. Good news. Binigay ni isang water filling station. Floor plan. O floor plan. Baliktad. Kabaliktaran. Hindi, this is just a floor plan. So, hindi naman namin na site visit pa nung Kasi nung kaya sabi ko, ang ganda, binigay namin sa inyo yan eh. ang ganda naman ng pagkagawa. Thank you po. Kabaliktaran. Magandang baliktad, sir. Source ng water, masasakop ng building. Okay. Sabi ko, okay ba yun? Source of water, masakop ng building, nasa loob yung source. Wala nang problema doon. Okay lang yan. Ayun na. Ayun na. Tapos na agad. Oo. Ayun na, done deal. Ngayon, anong araw ng December na next week, ano? Yes, sir. Correct. December na next week. Siguro within December, basta nagbibigay na kami ng kalahati. Okay. Pwede na yun? Up to you po, sir. Oo. Ah, So, pag nagbigay, sana yung... yes, sir. Pwede na pala. Okay. So we're just going to wait for your confirmation. Okay. Kasi your down payment will be your confirmation. So, umpisang lalakad. Yun, doon na namin gagawin yung makina mo. Ang galing pala, no? Yung layout na ginawa namin, eh. Sakto po pala. Baliktad lang. Yan ang, magaling kami manghula, sir, no? Saktong baliktad. Okay naman ito kasi yung harap ng
Yes, sir. Mainit. Okay. Kaya ngayon, magdidilim na. Okay lang po sa inyo yan. Tama yung Tama yung galing, no? Natsambahan lang po, sir. Hindi, usually po kasi, yan po yung mga design ng mga nagre-rentang water station. So, basically, kung nagre-renta, since yun yung pinaparenta ang space, so parang inadapt na namin doon kung ano yung karamihan na ginagawa. water refilling sa amin. Nasikip, parang halos hindi na silang Kapag masikip po, disadvantage po nyo yun. Kasi mahirap gumalaw yung mga tao mo. Kahit kayo, kapag nandun kayo. Pag maraming container po na nire-refill doon, mahirapan kayong gumalaw. Kasi yung ko, 13 meters Okay. by 3 something meters. Mhm. So kung compute mo, mga more or less 40 square. 40 square. Malaki. Okay yun. Pahaba eh. Ah, okay yun. Basta din siguro. Opo. Kung lalo na kung meron kang i-add na Mhm. makina. Mhm. Kung gusto mong magkaroon ng Isa pang machine ulit. hindi, iba, dagdagan mo ng ice machine Opo. or laundry. Ice machine siguro kasyang-kasya, sir. Kung laundry, 40 square meter plus the water station, medyo masikip na yun. Malaki ang space nila. Pero kung may ma-manage natin na maayos, sir, walang problem. Basta mai-set up lang muna natin siya ng tama. Apo, sige po, sir. Apo. Siyempre, kayo po masusunod doon. Pera nyo po yun. Ayaw namin pakialaman yan, sir. Ano bang gandang pwede bang sa bangko? Oo, pwede pong online. Bigyan namin kayo ng bank account, sir, para... Alam ba, bigay yung bank account video ba? Opo, may video, metro. Sa video kasi doon ako mangungutang sa video. Mangungutang po ba kayo niyan, sir? Hold up in. Sige po, sir. Apo. At least safe, no? Apo, sir. Sige. So, mag-ano po kayo? Tatay? Pamangkin. Pamangkin. Kaya magmamanage. Kayo po ang mga manager, sir. Wow. COO. Galing. Tama. Isipin mo, pababalan. Kasi kung minsan pag nandun ka, Boss, 4,000 lang pala yun, no? Kala mo peso. kasi pag yung ibang taong ibang Pilipino, bumibili sila, convert agad. Ah. Hindi na lang ako bibili. Tapos lalong din ang nakakabili kasi Oo, natataasan. natataasan. Pero pag iwan mo i-convert, Kami, hindi rin kami nagko-convert eh. ang uso doon sa kino-convert, para hindi mo malaman. Ganun pala ang technique, sir, no? Technique ang ginagawa nila, bibili ako ng ganito, convert mo ngayon nila, magkano? Ang na natin bili. Tapos pag uwi, sabihin, ay mura pala yun. Sayang, di natin nakuha. Oo. Okay. Sabi ko nga, sir, mayabang po ako kaya kailangan sipagan. Kasi kung mayabang ka, Na dapat masipag. meron kang pinanghuhugutan. Dapat, oh. Tsaka nakikita yung performance. Yes, sir. Mayabang ka nga. Bago ako pumasok dito kanina, ang dami ko nang inikot doon. Kasi sir, check namin yung machine. Diba? Ako nag-check nun. Check ko na yung pagawaan ko ng bala. Bala. Pagawaan ng damit. Chinek ko din. Oo. Punta ako sa opisina. Tapos dun sa hydro testing area, ikot. So, wala na akong chance mag-almusal, wala na akong chance kumain tanghalian. Tubig na lang. Tingnan ko tubig na uhaw ako. Kung gagawin yan, baka ano, Hindi sir. Ano raw? Hunting ground ko ang morning. Kailangan morning busy ka, tapos sa gabi pahinga. Sabi nga namin, yun yung price of having lots of obligations, di ba? Pag marami kang obligasyon, di marami ka dapat gagawin. Marami kang trabaho eh. Bawal akong tamarin. Kayo po, kung meron pa kayong mga concerns, sir, we're just here. Ano pang may tutulong namin sa inyo, sir? kasi kung nandito ka na, wala ka na naman. Naisip ma-question eh. Pero pag nandun ka na, balik ka, bakit di ka naitanong ito? Kaya nga po nangyayari po yung mga tanong once na nag-ooperate na. Oo. Kasi sa ngayon, kung napansin mo sir, kahit itapon ko lahat ng information sa social media ngayon, boss. Kahit napanood mo na,
tinatanong pa rin naman. Di ba? Ang nangyayari, mas the best talaga na teacher yung experience. Tama. No? Best experience. Kaya nga sabi namin, sir, kailan mo sisimulan yung negosyo kung hindi, di ba? Kung puro inquiry, wala namang movement, kailan mo sisimulan? Eh, yung iba nga po, pag nasimulan at kumita, ganito pala. doon na nila nare-realize. Kasi kung minsan, ang delay, parang barko yan eh. Yeah. Kung yung timon mo, kasi pinakatimon mo, pera. Yeah. Pag hindi umikot yung timon, hindi rin kikilos ang ano. Ako kasi sir, ganito po ako mag-analogy ng mga situation. Dapat po, i-check mo muna kung ito ba, passive ba to? Pwede ba akong kumita rito? May potential income ba na mangyayari in case na ganito yung gagawin kong marketing, ito yung gagawin ko. Kukumpitin ko ngayon sino yung mga potential customer ko. So, once na nagawa mo na yon, ano ang next? Siyempre, gumawa ka rin ng sarili mong potential income mo eh. Diba? Ano ang next? Ang next, siyempre, magko-costing ka na. Kaya ba ng budget ko? Ano ba yung pwede kong bilhin? Ano ba yung magiging advantage pag ito yung ipuput up kong negosyo sa lugar namin? Ngayon, kapag naplano mo na yon, kailangan talaga may kilos. Kapag ka puro plano, wala. Kagaya po ng ibang nakausap ko po rito, sabi, 10 years nang nanonood sa akin, sir. Hanggang ngayon. Natuloy naman po after 10 years. Pero sabi ko sa kanya, Sayang. 10 years yung sinayang mo. Sayang. Na supposed to be dapat baka ilang branch na po yung meron ka ngayon. Diba? Ang tagal mo na pala akong nakakita, ang tagal mo na pala akong pinapanood. Kasi kinukwento pa niya, sir naalala kita, Sir Alfred, ikaw pa yung nagdi-deliver ng tubig noon. Naalala ko yung video mo dati, ikaw pa yung gumagawa ng poso noon. Ikaw yung gumagawa ng building. Hanggang ngayon naman Naalala ko pa sa video mo, ikaw yung nagwe-welding. Ikaw yung nagwa-wiring. Si Mrs. mo kasama mo, nagpunta kayo ng Cebu, gumagawa kayo ng water station. Naalala ko pa yung video na yon. That was 10 years ago. Tapos, sabi ko, that was 10 years ago. When I was operating my water refilling station, kung sumabay ka na dahil nakita mo naman ang ginagawa ko na, baka sakaling magkasama tayo. Di ba? Kahit paano, guminawa yung buhay. Hindi hanggang ngayon, nag-a-abroad ka pa rin, kumita ng pera. Hanggang ngayon, yung anak mong bunso, nagbinata na, hindi mo nasamahan. Meron nga po ako nakausap dito, sir Sinabihan pa ako, mas nauna pa ako sa yung magtayo ng water station, 2004 pa lang. Pero plano ko pa lang. Nagtanim lang pala sa isip. Hindi hindi ho pala na-apply. Yung analogy mo sa kasi sabi nila, ang magandang negosyo, pawn shop, tapos hardware. Tapos, nung nagbigay ka ng analogy na, yung sa lumber, sa Hardware. sabi mo na, kung napunit ang isang sako ng simento, Lugi. lugi na. Kung naulanan ng isang sako ng simento, lugi na. Pag hindi naubos ang 1,000 simento sa loob ng 1 linggo, lugi. Lugi, di ba? Sabi mo, isipin mo, tama siya. Samantalang ito, yung tubig na ang puhunan sa ilalim ng lupa, Pa-process mo lang. maakyat lang, Magiging pera na. o magiging pera na. Sabi mo, okay yun. Totoo naman, sir Oo. Di ba? Sa gasoline station naman, sir, kahit sabihin mo generika, 5 pisong puhunan, 5 pisong kita mo sa 1 litro. Mina-market ba ang gasolina? Namimili ng pwesto yan. Namimili ng building yan. Kung wala ka sa pwesto. Pero ako naniniwala ako, sir, na lahat po ng pinaghirapan natin masarap. Tama. Kung kumakain ka, sir, ng oyster, ng talaba, pag hindi ka ang nagbukas, yung nakabuyang-yang ng ganyan, di ba hindi masarap pag kinain mo? Kailangan yung sariwa. Ikaw yung magbubukas. Ganun mo. Di ba? Pag kumakain ka ng mani, alam mo yung butong pakwan? Pag yung butong pakwan, kinakain mo, nang dinadakot mo lang at sinusubo mo ka, di ba hindi masarap? Pero ikaw yung nagkukot-kot, yung nagbubukas. Hanggang namumbuti na tong labi mo. Sarap na sarap ka. May excitement Di ba? Parang kumakain ng lobster, ng crab. Pag ang crab, binuksan mo na, nakabukas dyan yan, ginaganon mo na lang, hindi masarap. Pero pag ikaw ang nagbubukas, masarap. Therefore, ganoon din sa hanap buhay natin Kapag pinaghirapan mo ang isang bagay,
Ang sarap namnamin, ang sarap i-enjoy, ang sarap gastusin ng pera kasi pinaghirapan mo yun. Pero pansinin mo yung mga magnanakaw, walang sarap. Bakit? Ninakaw mabiling nakuha. Para kang kumain ng crab na may ibang nagbukas. Ikaw ang kumuha, kinain mo. Pero hindi mo nanamnam yung lasa. Pero kung ikaw mismo yung nagbukas, nagpakahirap, tapos kinain mo, sarap. Ganon din ang income, ganon din ang negosyo Every business, everything na tinatrabaho mo, pinagsikapan mo, lahat po yan. Masarap namnamin. Ang kagandahan po ng malakas ang machine. Pansinin mo mameta, explain ko lang maigi sa'yo. Yung mga motor niyan, iisa ang horsepower ng 7 at 9. Iisa ang specs. Isang 2 horsepower, isang 1.5, isang 1. Yan po ang specs ng 9 at 7. Ngayon, lumaki lang po yung 9 because of the membrane. Naglagay tayo ng membrane, naglaki tayo ng mga tubo kasi kailangan na mas maluwag ang daan po ng 9. Kasi hindi pwedeng sakal yun. Ngayon, by doing that, napalakas po natin yung tinatawag nating production capacity. At dahil napalakas po natin yung production capacity po natin, ang sistema po nun, for example, yung bill mo sa kuryente, umaabot po kayo ng 10,000 pesos. Sample lang Ngayon, kung 10,000 pesos yung 7, yung 9 kalahati lang. Magiging 5K lang yun. O bakit gano'n nangyari? Kasi yung running time ng motor, instead na 8 oras, sa kabila, 4 hours lang. Mas maganda, di ba?